So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Ngayon, ating tutunghayan kung sinong pinakatanga sa bagong episode ng Toro Family na pinamagatang Blackout, okay? Alam nyo na naman siguro kung bakit, di ba? Napanood nyo na yan. Let's give it a try. So ito yung nakaraan, ito yung ganap, alam nyo na to, and all that. So parang biglang ayaw niya na sa bahay. Grabe, parang lumaki na yung boobs ni Queen, no? Siya, buntis na buntis, na buntis na buntis, na buntis na buntis. Nabuntis na talaga po si Queen. Dito tayo sa banda dito. Kasi wala dito eh. Kumbaga, nagkakwento-kwentuhan lang sila and everything. So, Ano naman ako? Nanonood ako ng battery. Babattery ka ba? nakita naman natin na nagkaroon si Tito Vince ng napakaganda na birthday celebration. Kung saan actually dapat nandito rin ako, pero wala na, busy ako ng araw na yan. So hindi ako nakapunta. Pasensya ka na, Tito Vince. Pero again, belated happy birthday. Yan. Pareho tayo ng t-shirt. You'll see that. I'll give you a gift soon. Yung yaya kasi, iyak na ng iyak dahil kay Papi. Yun. Ayoko naman na hindi siya mapakinggan. Kahit na may tama pa si Papi, kumbaga kailangan neutral tayo. Kasi ang nakita ko kasi ganito, pagbaba ko kanina, ang nakita ko, si Yaya ni Dodong, tapos si Dodong, hawak niya. Tapos katabi niya lang si Happy. Wala to. Ang asang ka? Hawak ko po siya. Hindi mo hawak si Happy doon, tatlo lang sila eh. Andun po sa pinagawa. Bago yun, te, pagbaba ko ng hagdan, kakaligo ko pa lang, basa pa yung hair ko noon. Pagbaba ko ng ganun, te, nakita ko kasi, Yaya ni Dodong, si Happy, wala ka. Yun! Tapos mga gamit. Ayun, so may ginawa ka, lalabas ka ng gamit. Okay, so bumaba ako. Tapos sabi ko, ay kukunin ko si Happy kasi nga hindi ako, kahit isa isang tao, hindi mo talaga, wala po ako mabigay na solusyon kung hindi teleport. Yun na lang ang sinabi ko sa kanya, yung babay ko. Tapos paglabas ko ng nung nauna siya, umiktad si Happy, tapos nasalo na lang yung halos damit na lang. Isang kamay. Kaya sabi ko si Happy! Sumigaw ako. Ngayon, pagkasigaw ko ng gano'n, si Papi tumakbo. May nangyari na kay Happy sa ibang pamalalaman na may nangyari sa anak ko. Pag di mo kaya, ma'am, hindi po talaga sumusunod. Ang dali niyo lapit sa akin. Di ba? Diba? In this case kasi, mga boss, sa nakikita natin, medyo tanga itong yaya ni Happy, no? Actually, meron din akong mga yaya dito ng mga anak ko, pero you know, they are very capable. Hindi po sa nila lahat ko, no? Most likely, itong yaya na to, wala tong experience. Kasi una sa lahat, dapat hindi ka sa bata sumusunod. Dapat ikaw yung nagpapasunod sa bata. Siyempre, ikaw yung may utak. Ano ka, tanga? Didepende ka sa gusto ng bata. Okay ka lang, man. Ba't hindi mo sinabi na sinasaktan ka ni Happy? Sinasabihan ko naman po si Happy na huwag may ulitin yung nagkano. Hindi. Siyempre, uulitin niya ulit yung bata yan, eh. Di ba? Dapat magsasalita ka talaga ng ayos. Nakatang dito, ba't di mo sinabi sa akin? Lagi ka magsasabi sa kanya. Anong alam ng bata? Kahit Di ba? sabihin mo sa kanya hindi niya ulitin yan, hindi tatatak sa kanya yan. Ba't hindi ka magsabi kay Papi? Hindi ka nagsasabi na hindi siya ulit ng gamot. Hindi ka magsasabi na nananakit si Happy. Hindi ka Para sa akin po, sobrang tanga nitong yaya na to, no? Para sa akin talaga si Queen Oni lang ang dapat sundin ng mga tao na to. Kasi marami na experience si Queen dyan and for sure, laging tama ang sinasabi ni Queen. Alam nyo, let us not bother on this, man, to this. Kasi alam na natin na si Queen lang naman talaga dapat masunod. Itong papi na to, huwag kayong makakinig sa putang inang yan. Wala yan. Pakinggan natin to. So, dahil sa trauma niya mula nung nangyari yun kay Happy, parang ang mata pobre. Parang kailangan niyang maintindihan na hindi sila yung nanakit kay Happy noon. Kailangan pag tumanggap ka ng bagong tao, is bigyan mo ng chance. Siguro trauma bilang isang ina. You heard Ate Jessa. She said that you hurt her. Is that true? Don't lie to me. Don't lie to me. Hindi na nanakit talaga yung Did you hurt Ate Jessa? Kasasira. What po? Ano po? Louder. Iba to mama. Yes po. Why did you hurt Ate Jessa? Because you do that? That's What bad. happened? Are you angry at her? Are you mad? Why? Mana ka sa nanay mo. And if you do bad things, di ba, I told you, you will not live with your mommy ka if you do bad things. We talked about that already. If you hurt other people, you will live with me. You hurt Ate Jessa. 'Di ba? Mga kahombre ko, kita nyo gaano kaayos si Mama Marie, si Queen Oni sa mga bata na ito. Lalo na dito kay Lapaye, dito kay Lapapi. Look,
kung papaano nila anuhan tong bata. Alam nyo, itong bata na to, kasi ako mga kahombre ko, sobrang tindi ng experience ko ngayon kasi may mga bata rin ako na maliliit na ganito. And this is a tough age. Ayan, kalaro nga ni Happy yung anak ko eh. So, this is a tough age. Pero ganyan din ako, tinatakot ko din yung anak ko. Kasi pag hindi nyo sila tatakutin at sila lagi ang masusunod, it's not gonna work, man. Promise, wag nyo gagawin yan sa mga anak-anak nyo. Hindi na kailangan ng loko. Hello. So, may dumating, no? Itong Zenti. I think Wow ha, may influencer audit pa din siya. talaga ng galing. Teka lang ha, parat lang sandali. Nabubog talaga siya. Pag may hindi siya nakuha, ganun talaga siya. Sabi ko na ako kanina. Kay Odi. Sabi ka lang, kaya sila kasi masama ugali ko. Siya nga number 1 nilareklamo lahat ng yaya. Siya pa nagsalita ng galing. Ikaw naman, Papi, hindi mo nakipara palagan pa si Papa Odi kasi si Odi ay may problema sa utak. So, wag mo na siyang palag-palagan. Wag ka nang mag-usap salita-salita regarding Odi, man. Alam mo na yun. So, dito, nag-party si Vince and eto na yung malaking party sa kanya. Madami siyang mga influencers na naging bisita. And I feel bad. Pero dito, I felt bad kasi hindi ako kasali, no? Usually, nandito ako. Pero, hindi ko nakayanan nung araw na to. I felt bad. Horribly bad. Sayang. Pero dito, maganda kasi nagpalaro si Queen. 'Di ba? Actually, alam ko rin lahat ng sagot dito. 1,000 pesos. Ayan. Bali, ang mananalo sa questions and answers ni Queen ay mananalo ng 100,000. Man, that's a lot of money. Mananalo ng 100K. Galing. May nanalo talaga Maglagay 100K. tayo ng So, bali ang nanalo dito, mga boss, ang third place ay si Tonet, ang second place ay si Zendi, at ang winner ay yung Yana. Well, not bad. Masaya ako. Natulog ako ng nakangiti. Mga kahombre ko, paano ka hindi matutulog ng nakangiti? Libre lahat ni Queen ang birthday party mo. Wala kang kaproblema sa buhay mo. Sarap maging si Vince. Under the puke ka pa ulit-ulit. Ano pang pangit sa'yo, Vince? There's nothing more to say about things. Si Jowa na humahalik sa aking labi. Ito yung Yana. I think she's the one who won the 100K. Ito, makikita pa yung pera dito. May pera siya. Umiiyak siya, super happy siya. Grabe, may napasaya si Queen na naman, di ba? Na isang tao, 100K, that's a lot of money. Galing. Sa lahat ng nanonood ng reality show namin, grabe maraming salamat. Everyday halos araw-araw na akong live sa Facebook page ko para mamigay ng mga pa-Gcash sa mga sumusuporta sa amin. Galing talaga ni Queen. Man, paano mo ba hindi mamahalin na nag-iisang Queen? Imposible, man. You'll need to love her. Tangin na sana tulo lang yan, tangin na. So dito, mga boss, mukhang nagkakaroon ng discharge. Itong bobo na to na si Papi. Siyempre, mga kahombre ko, ikaw ba naman, you stayed up till 9 a.m., nag-party-party ka, papaano ka naman hindi magkakaroon ng discharge? Pasalamat ka nga, Papi, at hindi ka pa nalaglagan. Magpasalamat ka sa Diyos dahil sa sobrang katangahan mo bilang nanay, bilang magulang, di ba? Putang ina, paano mo maiisip? Yan, di ba? Na ikaw magpuyat ka ng malala. Come on, man, anong ginagawa mo sa buhay mo, Papi? You need to be more mature sa front na yan. Tangina naman, man. Tinignan namin yung panty ni Papi. Pucha, nakakita ako ng dilaw. Sobrang dami talaga. Parang Kadiri. mga bula-bula pa. Natakot talaga ako. Kaya sabi ko talaga, Kadiri. Puntahan niyo yung guard, sabihan niyo yung mga nurses. Ayun lang. Hindi, update ko lang naman kayo para ano lang niyo rin Ilipat ko na lang siya dito sa iba. May isa siya nahingin siya Hindi, Harvey. Ang pinupoint ko, si Papi, may lumalabas sa pekpek niya, nasa ospital na kayo. Hindi na dapat para ilipat pa yan dahil lang sa may nagahay sa kanya. May magahay talaga siya dahil sikat siya. Grabe, no? Mga kahombre ko, imagine ninyo si Tony ang nanay ng lahat ng ito. Tangina, marunong gumawa ng anak si Harvey tas hindi niya alam kung saang hospital, kung paano i-control, kahit yung crowd control man lang. Putang inang klaseng lalaki yan, mga boss. Ano ba yung mga lalaki ng Toro family na yan? Mga under the puke lahat? God damn. Imagine ninyo,
Lahat ng movement itatanong kay Queen Oni. Napakasakit na ng ulo nito. Buntis. Putang ina, sobrang stress pa rin binibigay kay Queen. Diba? Man, what the fuck? Medyo. Pero yung super dami Like meron. Ang gulo nito, mga boss. Kasi magsasabi pa rin ako kay Mama Marie. Sabi lang doon na sorry lang daw. Alam nyo, ba't ako nagtaas ng boses? Hindi yun. Mga sarili kayo ni Ika, anak. Mano man lang yung pagsakay ko ng sasakyan, sinabi niyo agad sa akin. Wala ako sa moment. Pagsakay ko pa lang ng sasakyan, dati nagugutom po si Mami, kailangan po natin mag-drive-thru agad. Okay, para yun yung una nating ginawa. Inisip nyo kasi ikaka-chill nyo yung dalawa. Yung ginagawa nyo lagi, ito yung biyahe, natutulog lang. Ito lagi, oh. Ito, hawak ko ngayon. Hawak ko. Yung mundo nyo yung dalawa. Kaya rin kayo nagagaganyan eh, kasi wala kayong cellphone. Promise, pag binigay ko to sa inyo yung dalawa ngayon, okay na kayo. Hindi lang sinabi may kakayaan magtapon ng phone. Kaya ko rin ito itapon dito. Promise, kung di ko kinuha cellphone nyo ngayon, hindi kayo iiyak. Ang gagawin nyo, magsi-cellphone lang kayo. Sorry po, tapos cellphone na ulit. Ngayon, since wala kayong mapagkaabalaan dalawa dyan, iiyak kayo. Siya kasi ganun nangyari kay Ronnie. Ilang beses pong nangyari yon. May ginawa kayong kasalanan dalawa. Eto mga kaombre ko, legit to Puta mga Gen Z talaga ngayon. Wala na talaga. Dito sa part na to, aayunan ko tong si Ander de Puque. Kasi talagang, yan din ang malalang problema ko, no? Kasi hindi sa akin, kundi sa mga tao nakapaligid sa akin. Kasi hindi mo na sila makausap. Like literal, mga boss, 24 hours nakatutok sa cellphone. That's crazy, man. Sobrang pangit na talaga ng mundo ngayon. Puro cellphone na lang, promise. May escape kayo sa reality. May escape kayo sa situation na nangyayari. Cellphone. O di ngayon, kinuha ko cellphone nyo. Anong ginawa nyo? Nalugmok kayo. Kasi wala yung mundo yung dalawa. So yan, nagsuka na naman si Queen. Okay lang yun. Tatlo cellphone ni Ikaw Kaya nga, hindi na rin ako nagano kanina eh. Isa lang inabot mo eh. Kaya nagagagaroon na ako sa harap kanina. Tinatanong mo ako, okay lang. Hindi nagpapakalma lang ako. Kasi nag-aantay akong iabot mo rin yung dalawang mong cellphone. Pero hindi mo inabot. Bibigyan ko na rin ng chance. Basta akin, huwag lang maulit yun. Next time, maging mindful kayo. Kasi kapatid nyo yung dinadala ni Mami. Hindi pa nakakalabas dyan, ganyan yung kakalagaan. Ngayon, babalik yung phone nyo. Iba yung ngiti mo anak, di ba? Hindi sinasabi namin. Kaya ka nag-iiyak kanina kasi wala kang phone. Huwag kang ngingiti. Cellphone. Di ba? Sino mo siga to? Cellphone. Wala yung generation nila. Ito talaga mundo nila, di ba? Kaya pag kinuha mo to, At binigay mo pero at baliktad. huwag na maulit yun, naiintindihan nyo. Sige na, matulog na sila. May pasok pa sila. Good night na. Nakalipat na kami ng ospital at sabi naman ng mga doktor dun sa ospital na nilipatan namin, no need to worry naman. Dahil close naman yung cervix ko, nag-check na Yun. rin sila ng speculum, discharge lang talaga yung nakita nila. Buti naman. At least sa part na to, masaya tayo and everything. So, sige. So, for that, man, I'm okay with it. Dito ko na lang puputulin ang kaganapan sa Toro Family this week. Sana mabigyan tayo ng magandang issue next week kasi ilang beses na tayong umaasa sa malulupit na issue kaso wala pa. So, one love. Good fucking vibes. Kita-kits. Ulit next week.